Kaswabe, what we have here is the Master and Supreme Edition of the LC300 Land Cruiser. Ito nga pala ang LX500D. Nag-start ito noong 1996. Actually, across 4 generations to. Yung una, V6. Then yung second and third generation niya is Old Glorious V8. Namimiss natin yan. Dito sa 4th generation, applied na siya ng twin turbo V6. So ibig sabihin, asahan natin na this one is more powerful. Lumiit man yung displacement niya sa makina, mas naging fuel efficient ito compared doon sa mga past and previous model natin, mga predecessor niya na V8. Para mas maintindihan natin, lahat naman tayo familiar tayo sa Land Cruiser LC300. So heavily based ang isang LX doon. Parang ano lang yan yung mga na-review natin before na Chevrolet Tahoe. Ang kanyang premium version naman is the Cadillac Escalade. When it comes naman sa Expedition, nandun naman yung Lincoln Navigator. So kung gusto mong makanood ng mga lahat ng full-size luxury na SUV, mag-subscribe ka Kaswabe kasi meron pa tayong parating and ilalagay ko lahat ng mga details. And pag kinakailangan mo to, of course Kaswabe, kontakin mo lang ako. On this video, i-check natin kung ano yung mga exterior details niya, interior din. Kung kaya natin tong itakas kahit saglit. Behind the wheel naman tayo para sa kanyang driving impression. So Kaswabe, let's begin the review. Umpisa natin dito sa harap. First of all, ang napansin natin dito, when it comes nga pala sa LED and DRL niya, hindi ito yung sequential katulad ng isang LC300. It's very aggressive kasi arrow-looking yung mga turn markers natin and park light. Depende kung anong klaseng gusto natin sabihin. Then triple projector bulb katulad ito ng LC300. Pero mas maganda sana kung sequential siya, lalong-lalo na from outwards to inwards. Mas okay sana Doon lang nakabawi yung isang LC300. Pero still, I like it. Sa kanyang hood, sa LC300, mas slimmer yung indentation ng ng hollow doon. Para yan sa visibility ng driver. Pag gusto niyang silipin yung mga dadaanan niyang iba-ibang klaseng terrain, mas wider siya. So yun yung big difference niya. Kumbaga, mas agresibo pa rin when it comes sa mga kanyang body lining. And sino ba naman ang hindi makakapansin dito kasi ang laki-laki ng kanyang spindle grille. The more na lumalaki ang automobile ng Lexus, the more rin na mas nagiging crazy yung kanyang front grille. Very powerful and striking yung itsura niya. So eto, yung Lexus badge natin, may mga radar ka dyan. Yung front camera is very clear. Yung chassis niya nga pala, it's body on frame. So old school chassis kasi perfect blend yun sa superior handling sa off-road capability. Medyo mas mababa lang yung ground clearance nito na nasa 7.9 inch compared sa isang LC300 na nasa 9 inch. Kasi mas punggok siya ng 50 millimeters. Pero don't worry Kaswabe because this one is longer ng 100 millimeters. And wider nga pala siya ng 10 millimeters. So convert na lang natin sa inch. This is your ground clearance. Meron kang skid plate dyan sa ilalim. Then pag tiningnan natin, talagang, di ba? It complements kung anong klase ng size meron ng isang Lexus 500D. Dito naman sa kanyang side profile, you will notice, halos wala siyang pinagkaiba sa LC300. Pero meron konting mga detalye na pupunain tayo. Like dito sa kanyang fenders, wala kang mga black cladding. Okay lang para sa akin yan. Pinakamalaking diameter ng wheels when it comes sa Lexus, this is 22 inch. 265 yung thickness, yung sidewall niya is 55. Alloy wheels tayo, meron niyang Lexus dito na cap, center cap, na wala lang. But the amazing thing dito, meron tayong mga active suspension para pag binigyan natin to ng ibang performance like different drive modes and multi-terrain select, mag-a-adapt siya sa kinakailangan natin while driving the Lexus LX. May mga chrome fillers ka lang sa power folding mirror and even dito sa waistline natin, lower portion. Ang sanang gusto ko lang nangyari, naging brushed aluminum like the roof rails para mas premium. Para sa akin kasi chrome, lagi na lang siyang ginagamit sa mga standard na automobile. Pero when it comes sa mga premium
di ba? Mas more enhanced sa brush aluminum. Step boards are fixed, non-deployable, so smart entry. Pag yung key fob nasa bulsa natin, i-grab mo lang siya, yun, pwede mo nang buksan kahit nakalock, of course. Pag binuksan natin yan, actually, meron kang LED lighting saying na Lexus brand ang pintong binubuksan mo. Unlike sa LC300, walang ganon. Walang ganon, beshi. Kaya tumbling ka na. A-pillar dito is piano black, pero very noticeable when it comes sa yung gitna ng CND pillar na window. Very aggressive and Lexus looking yung arrow pointed dito. Yan. So again, napapataas natin yung increased dimension. Then, eto, meron kang high wing spoiler, or rather, spoiler na lang na nasa taas, integrated brake lights. Then wiper natin, hindi lang siya nagtatago. Meron kang camera sa likod. And again, katulad ng spindle green doon, hyper looking yung full length na mahabang rear tail bar natin. Pag nag-ignite, napaka saucy tingnan. Meron ka pang mga L-shaped na rear tail lights na LED. Kaya lang, hindi lang ulit sequential yung mga turn markers. Patay-sindi effect lang. So Lexus font, because doon, yung Lexus badge dito, kinakailangan mong basahin na ito ang master edition ng isang LC300 LX500D, because we have trim level ng petrol, which is the LX600 500D diesel trim level ito. 3.3, 3.4 naman yung petrol. Mas powerful yun, umaabot ng 400 horses compared sa V8. Yun yung gusto kong sabihin. The exhaust pipe nasa ilalim lang, pati yung extra wheel nasa ilalim. Mamaya i-check natin kung paano yung sound effect ng exhaust. Very powerful looking. Then meron siyang hands-free kick sensor. Hindi ko lang dala yung key fob nasa loob. Hindi naman malalak to, di ba? So ditong side lang yun. Pag ini-sway lang natin yung paa natin dyan, automatic, the tailgate will snap open. 7-seater, full-size luxury SUV. Yung cargo capacity, lalagay ko na lang dyan kasi hindi lang ako masyadong sure as of now. So tao lang. Naka-folded yung mga seats natin, yung ika 6 and 7. Tapos you will see meron kang mga cup holder, USB port. Hindi ko lang alam kung Type A or Type C. Check natin. Ayun, updated na, Type C. LED lights. Then yung mga switches para sa second row seating natin. Meron pa yung Ultra Edition nito kaswabe. Actually, captain seat yung style. Tapos meron kang center tunnel. Then syempre yung trim level ng F Sport. Yung pang mas madiinan, mas pang malupitan. Ganda rin yun. Ito, I think, mga accessory ito ng LX. Pag kinuha mo to, sayong-sayo na ang mysterious baul. Then LED lights dito, working space. Pag meron kang minurder, lalagay mo, makikita mo. Hindi, biro. Mga stops and everything. Ngayon, natapos na tayo, check naman natin ang kanyang engine specs or power specs. Power. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approve ang ating baterya
meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, beneath the skin of the Lexus LX, meron kang hydraulic hood strut and working lights. So binanggit ko lang bago ako magsimula. So 3.3 liter, ayun o, two-way twin turbo V6 diesel engine. Yung 600D is a 3.4, okay, petrol engine. But this one gives 304 horsepower and 700 Nm of torque. Petrol version niya, nasa 400 horsepower and 650 Nm of torque. So mated siya ng 10-speed automatic transmission. Pero yung before, it is 8-speed. Okay? The towing capacity is same as the LC300 na nasa 7,700 pounds. So when it comes sa kanyang fuel efficiency, dito ka magugulat kasi umaabot ito ng 11 kilometers per liter. On paper yon, of course, this is 4-wheel drive. And again, meron siyang active suspension and different drive modes and multi-terrain select na pwedeng i-configure nandun lang sa ating center console below the infotainment system. So it is very clean here. Yung hard plastic ng cover for the engine, okay, same na same sa LC300. Pero yun, nagbago lang yung pinaka-badge niya. Okay? Kaswabe, we're here inside the Lexus LX 500D. Alam mo, super same sila ng nararamdaman ko sa isang LC300 GR Sport. Ganon na ganon yung positive vibes. Pati yung amoy, magkaamoy sila. Meron tayo ditong LED na dome lights. Kung mapapansin mo, meron tayong tig 13-inch rito na monitor. Kumbaga para sa mga adult and child pag nagbibiyahe, of course, bawas bagot or boring. Pag nasa gitna ka naman, kitang-kita mo doon yung napakalaking infotainment system tsaka yung mga radio controls and climate settings, yun yung pinaka nasa gitna. Maganda ang spacing natin. My knee not touching my driving position na space. Nagkakaroon lang ako ng trouble kaswabe pagdating nga pala sa foot movement ko. Pero pag gumagalaw-galaw lang ako on sidewards, meron kang center platform na ganito kataas, sumasabit lang yung sapatos ko. Sa gitna naman, you can open the center storage kasi meron dun fridge. While pag papunta tayo ng picnic, pag may mga fruits, pag gusto mo naka-chill, pwede doon, pwede mong pakialaman. And own climate settings tayo. Maganda dyan, may mga indication ka rito, hindi lang basta toggle switches. Warm and ventilated yung mga upuan. Sa mga seats natin, maroon yung kulay, yung seatbelt nga lang kulay itim. I hope sana maski naging maroon na lang rin siya para mas, alam mo yun, cool tingnan, mas kaakit-akit. Mark Levinson, yung mga sound system, you have grab handle, meron ka rin dito sa B-pillar, privacy, window shades, or sunshade. Kaya lang manual, hindi siya electric. Yan o, iaangat mo para hindi masakit pag bumiyahe sa maaga, di ba, sa mukha or sa mata. Yung sobrang liwanag. Sa door panel natin, ayan, may another speaker ka. Hindi naman masyadong crowded dito. Hard pocket sa likod ng mga first row seating natin for some documents. Let's transfer naman sa driver cockpit. This one is not a sunroof. Moonroof siya kasi hindi natitilt and wala akong makita na settings dito sa taas. Yung seats natin, maroon, I think 10-way power adjuster to kaswabe. Meron siyang lumbar adjustment rin at the same time, cooled and warm yung mga seats natin. Ang dashboard mo, meron kang mga white stitching. I think synthetic leather lang yung ginamit dito. Center armrest, maroon pa rin yung kulay. Pwede mong buksan dito sa left and right side. Switch of the cool box, very straightforward kasi isang padiretso lang na malalim. Wireless charging platform ito, cup holders, straight line na switches that deals about the suspension adjustment. Pwede natin i-lift or i-lower, depende sa ating performance driving ang pwede. Traction, center locking differential, auto brake hold, and of course, e-brakes natin. The one thing, medyo hindi lang ako na-amaze kasi yung gear selector, hindi ito yung mga nasa latest
pag pinilot mo yung gear selector dati, you have to move it left, then para siyang joystick. Ito, very straightforward katulad ng mga LC300 na gear selector, pero magkaiba sila. Mas malaki yung gear selector doon. Nawala na rito yung inabot ng mga controversy talaga, yung cursor na hindi masyadong accurate when it comes doon sa mga screen or infotainment. Meron ka ditong dynamics na indication na monitor. Nandyan yung brake, accelerator, air conditioning, even yung MTS, drive modes, lahat dito nakikita. So, meron kang extra monitor. Unlike sa isang LC300 and even doon sa GR Sport, yung makikita mo lang talaga yung nag-iisa na naka-floating na infotainment system. And marami pang adjustment. Di ko na lang in-on kaswabe kasi sayang yung gasolina eh. Again, brand new nga pala ito. And if you're interested, huwag kang mahiya na i-reach kami kasi may mga review coming from Lexus LFA LC500. I-check mo na lang dyan kaswabe sa description below. USB Type-C and Type-A, malalim na storage, 12 volts the power outlet. Maganda yung mga details, select shifter for the drive modes and MTS. Low 4, high 4, you have to push it para ma-enable natin. Radio controls is here. May mga physical switches. Start and stop ignition. Plain lang siya na looking, unlike doon sa GR Sport, kulay red talaga siya. Then meron pang volume knob na hindi katulad ito ng mga NX na na-review natin na para siyang floating tapos may colorful na colorway doon sa pinakagitna ng volume knob. And ang haba ng ating infotainment system, I think nasa 16-inch steering wheel. This is a 3-spoke. Your paddle shifters, I think this is all metal. Very angled yung styling niya. Laminated yung dito sa sides and sa upper portion niya. Electronically adjusted yung steering wheel. The instrument cluster, nagulat lang ako kasi hindi siya ganun ka liquid. Kumbaga bawat transition niya, medyo parang may naiiwan ng konti. Parang sa video, 30 frames per second lang siya. E nasanay na tayo sa mga 60 frames per second. Basic pa rin siya kung titingnan mo, pero kung isipin mo nga, nasa Lexus tayo. Door panel, meron kang 3 memory seat. Pakita ko naman sa inyo ang quick test drive natin. I'm sorry to say, wala pa tayong chance para maimaneho to because some documents kinakailangan pang kumpletuhin at delikado pag nilagay na natin sa kalsada. Anyway, ito very short lang, tatanggalin ko na rito sa parking kung saan natin shoot papunta sa shop. Pero ang unang impression ko pa lang, those active suspension feels very great. Talagang wala akong maramdaman sa pangilalim natin. Napakalinaw ng hood display. Ganyan. Sarap imaneho na to sa fast driving. Tsaka ang ganda ng weight sa manibela. Feels very comfortable. Lalabas ko pala yung sasakyan. Yun nga. O sige. Anyway, kaswabe, I'll be back para sa mas matagal natin ang impression ng test drive. Okay? Good luck. Abangan mo na lang yung ating test drive. So don't forget to subscribe kaswabe and hit the notification bell para updated ka kagad pag i-upload na natin yung content. Check all my social media platforms. Meron sa Instagram and TikTok. Binabati ko ang Air Spencer. And wag mong kakalimutan na kumuha ng Rico Suave na merch kasi last batch na yan. I don't know kung kailan pa tayo magkakaroon yan. Si Likes, binabati ko. Kasuabe, maraming salamat. More power and more performance.